ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:33 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ngayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Miyerkules, January 14, 2026. Mayong aga, Ems. Good morning, Jen. Maayong aga man sa tanan nga tagbalamatin naton at tanan nga nagatutok sa ilang Facebook Live. Kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Happy Wednesday morning sa inyo nga tanan. Aton siniya nga mga kauturan, nagahilapit na lang ang highlights ng Dinagyang Festival, ang installation sang mga judging area subong. Nagapadayon sa Iloilo Sports Complex, Iloilo Freedom Grandstand. Kag ang security plan sa aton siniya kapulisan sa kabilugan ginabanta yara sa 3,000 ka mga law enforcers. What silingon compose ini sa nagalain-lain nga mga units halin sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, Philippine Army, mga force multipliers, ang maga-secure sa kahiwatan sa bilog nga Dinagyang Festival. Ginano man to ginplastar sang Iloilo City Government, gin-remind ang pumuluyo kung anong dapat balon, ang mga hindi pwede. Dapat balaan nyo na inaa para sa adlaw sang highlight, hindi na kamo mabudlayan, wala sang confiscation nga matamo. Yes, Jen. Dugay-dugay mangusisa kita sa mga dugang pa nga mga impormasyon. Ang katinlo sang festival ta isagi din na sa mga priority man, no? While naga sa ulog sang Dinagyang Festival, damo na dasang i-consider ang garbage collection, proper garbage disposal, ang cleanliness sa aton sining palibot. Ano nga mga pagpanghanda sang organizing committee man sa aton sining nga Dinagyang Festival, hibaloon naton sa hindi gid damang madugay. Yes, Jen. Actually, ari na sa piyak naton nga linya, no? Ang head sang General Services Office sang Iloilo City Government. Mga busta kita sa preparation sa isa sa pinaka-importante nga aspeto sa Dinagyang Festival. Ari na sa piyak na linya si Engineer Neil Ravena sang GSO. Engineer, good morning! Yes, good morning, Emmy. Good morning kay Janelle. Good morning sa tagpalamatin niyo sa Bukaka. Sir, counting the days na kita, no? Roughly mga less than 2 weeks na lang ang Dinagyang Festival. And bago lang natapos ang opening salvo. So, kamusta, sir, ang preparations naton para sa Dinagyang Festival nga may madamog na kita sa mga nakalinya nga activities this coming week and next week? Yes, no, all set na kita. We are ready and coordinated naman tanan, no? So we have 327 sweepers, no, all over the city, and we
adjusted of the deployment because ang opening salvo, that's the first time nga nag-extend kita sa parade route pakadto sa sports complex. So we extended also our deployment pakadto dito, and medyo na-overwhelmed ang lapas ko nga team, no? So we will augment from other districts so that ma-manage mayo kay we are expecting around 6,000 spectators, no, sa sports complex, and we are expecting around 5 to 6 tons also of waste coming from that area. So I think we station na sa track ka area dedicated just for this sports complex, and may deployment na kita sa Portalet. No, it's good for sports complex kaya ang comfort room niya daw mag-renovate, so okay and we will just augment ang additional nga mga Portalet sa downtown area sa cities, and we will deploy around 80 Portalet all over the city proper, no? Engineer, ang aton nga dinagyang festival madamo sa mga side events, may dinagyang food festival, no? Kag ang highlight nga today, no, nga kasadyan sa Kabanwahanan kag dinagyang festival. Seeing this in mind, engineer, mga pila ang gina-expect naton nga basura nga matipon during the dinagyang week next week pakadto na sa highlight? Last year, no, nasa 250 to 260 tons ang natipon naton from Friday, no, Saturday, Sunday, no. So we are expecting around siguro subong magdaga na 300, no. Kay subong guro ang sports complex maka-accommodate much more spectators, then it will also increase, no, sa aton generation. So hopefully maplagtar naton mayo kag ma-collect naton sing mayo, no, ang aton nga mga basura sabay, no, hindi ma-overwhelm ang aton nga mga waste bin nga i-deploy, no, sa city proper, no. So mag-uplar man kita paagi sa inyo sa aton partner sa media kay Emmy, kay Janelle, na kung pwede, no, mabuligan kita campaign na ang disposal pala, no, be responsible in disposing their waste. May ginutang magkita ng mga mga designated collection point, and may mga waste bin kita. I hope na dito nyo i-dispose, no, ang inyong mga basura. Good morning, engineer, no. By the way, sir, ang aton nga mga judging area sa Subong nga dinagyang, judging area number 2 sa may Capitol sang una, kag dito sa may area sa Mabini, dulao na. Gina-expect naton, sir, nga madugangan ang mga kiosko Subong dira sa may downtown area, knowing nga ang Iloilo Sports Complex nangin another venue sa dinagyang highlights naton. But silingon i-occupy ini sang mga food kiosk engineer ang mga nabakantihan ng mga judging area sa una? Yes, no, in fact, Janelle, no, that was the plan, no. So ang Capitol actually occupy nila food festival kiosk ang sa may ilang judging area number 2, and ang dito sa may Quezon, I think Delgado, Valeria, they will have a center space na 360 degrees, no. So meaning to say, amo na ng setup. So although nga wala na mga judging area sa dura na area, however, ang problema ang food kiosk. I think ang volume of waste will be of the same or much higher sa ating expect. So bot silingon ni gini madugang-dugangan gining mga garbage naton sir. By the way, kampanya subong balaang ining use of plastic cups instead of serving sang sang alcoholic drinks in a bottle. Anong mga na-finalize ninyo nga agreement between sa mga managdaligya para nga malesen ang mga
basura kag subong man malikawan ang mga habyan ay basiyo kung hindi bala sa malikawan bala engineer may ano na gid man kung ano nga sahi sa mga liquors or bottled drinks ang allowed o kung prohibited engineer. So sa sa Peace and Order Committee, mga rekomendasyon nila. However, ang sa Environment Committee naman, we recommend that wala sa single-use plastic, no? They could use paper cups instead of plastic cups, no? So mo nang ginano naton. But however, may mga plastic circularity man kita nga i-implement. Actually, we will document the flow of the plastic to be used sa dinagyang celebration. Nga ang journey mula sa plastic from waste to be recycled, no? I-document namon kay we will have documentation sa recycling for our plastics, no? Kay sa subong may mga plastic credits na so ilang taon natin kung paano natin matrace and ano kita na mo ang plastic na mag-gather during dinagyang celebration. As engineer, considering with this additional man nga pag-extend no sa nga venue naton and ang challenge sa pagdugang sang kiosko, ang siguro ano na lang ang imong mga hanumdom abi or reminders as early as now sa dinagyang spectators naton and mga final nimo ka instructions man considering nga nagapalapit na kita sa dinagyang festival. Yes, no. I would like to thank Amy and Janelle for this opportunity. Gabay pa no that we will celebrate dinagyang enjoy dinagyang trash-free tani, no? Plastic. Gabay nga responsible enough kita to dispose our waste in coming dinagyang and gabay nga nato, no? Maplasta nato sa ayos orderly and malimpyo, no? As we are always commended national and international nga award as one of the cleanest city, no, sa Philippines. So I hope may sense of ownership sa mga Ilonggo, no? Nga we should own Iloilo City as a clean and vibrant city. Yes. And idugang ko lang gali engineer, no? Isa ka mo sa mga nangin tema sa during opening salvo, no? Kumbaga do gin-recognize gid ang role sa mga beautification department naton, mga street sweepers naton. How does it feel abi sa imong this time aside sa inyong responsibility nga magtinlo, kamo yan na part gid sa actual nga presentation and performance ng aton nga tribes during the opening salvo, engineer? We acknowledge, no, sang ilang pag include sa amon as part sang celebration, no. Nagapasalamat kami sa tribo kay na-appreciate nila, no, amon pag-ubra right after sang ilang mga performance. So makita man na naton yung aton mga sweepers nagatinguwa gid nga ma-maintain ang pagkaligto sa aton street. Kay wherein sila nagka-perform, no, sa aton main street sa city. And sa opening salvo, no, nagpasalamat kita sa ila. Last na lang, engineer, no, kay nakitaan ko abi kagina aga ka pa nag-post, no, about sa mga basura, ang mga ginaphamdan nato nga trash bins nga ginakuhaan sa plastic sa diin to nga area, engineer? Sa Esplanade 2, no? We deployed sa mga waste bin para sa Esplanade. Kay para nagahambal nga nagalaptar basura para sa waste bin, no? Wala na po yan. So we deployed waste bin all over sa Esplanade and Sunset Boulevard, no? However, may ginabutan na pala nga sako para tidak masulod ang mga basura. Kaya mo ng means of collection natin, i-collect ng sako. Ato what he did is, ula niya ang unod ng sako dito sa talong pa sa mangrove area natin. Tubig. Ginula niya dito, pag ang sako, ginutar niya. I don't know kung anong ginusaran niya. Gingamit niya. Ang sako, gingamit niya ang sako, no? So, grabe gid, no?
a very act nga nga act para sa amo no nga istorya pa ginulat sa 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 tubig. mangrove area. So, very frustrating sa part na mo. Kaya tiyaga pa. Sure na nag 200 pero 100. Wow. Aga pa na stress si engineer na siguro amo man din no nga we remind our listeners no and our viewers nga it's not only the responsibility sang General Services Office nga magpaninlo sang aton nga syudad and ang mga amo sini nga mga akto siguro ginakondemn ginaton dyan kag wala naton na ginatolerate no. So last na lang gid siguro engineer mensahe nimo and warning sa mga nagaubra sa mga kasubong sini nga mga akto nga wala man nagabulig para mapatinlo pagid ang aton nga syudad, engineer. Yes, no. Ever since sa mga hambal ko no nga ang problema sa basura is a shared responsibility no. Ang natabo sa Cebu na ano nyo na no, nabalitaan nyo, natabo man na bayatan. Landfill. Wala sa segregation at source no. The reason nga ang mga landfill naton naga cause ng landslide is because mixed waste kita, no? Damo sa organic. Which ang organic, mas nag-decompose static, no? So, kung nag-decompose sa static, ang mga plastic materials, then it's unstable na. So, amo na bala, no? Ang aton, we should start with the household waste naton, nga dapat segregated, tapos be responsible in disposing our waste, ilabin kita aton mga kasubaan sa atong coastal area, kaya magabalik din sa ato ng problema, no? Kung magtigululan, gabalik na ng pagmaha. It's because clog atong mga drainage, hindi diin lang kita naghahapoy. So, thank you again, Janelle, sa inyong programa. Salamat sa oportunidad, no? So that makaapilar magkita sa atong natimanwa sa Daily City. Madamo gid nga salamat Engineer Neil Ravena, Head sa General Services Office. More power and God bless sir sa imo kag sa imo nga opisina. Tulog kita sa mga street sweepers and ang mga miyembro and personnel sa GSO. Madamo gid nga salamat sir and good morning. Nabatian si Engineer Neil Ravena no masubo pamatian nga sa pihak sang pagpanikasog sa aton sining taga GSO pero hindi man islingon nga ilagi katungdanan na malimpyuhan aton nga mga areas Esplanade ang ining Sunset Boulevard subong at gin-open ubot silingon sini tama kalapad na mo hindi niya basta-basta nga mabantayan tanan-tanan sang taga GSO dapat buruligan na pati mga barangay officials hindi panindugan taning award nga nabaton sang city government. Isa sa cleanest city ang Iloilo City. Kag every time na madalag ko nga mga events, wala na iya daw kumbaga daw ang awareness ang mga Ilonggo mataas nga ang aton nga basura dita sagad ka pang manglapta. No? So modelo kita dapat kag i-sustain naton ini. Hindi lang sa dinagyang kundi bilog gid ya nga tuig, bilog gid ya nga season. Dapat mangin ma-inculcate sa aton sini kada isa nga pagkadto ko to sa Iloilo hindi paghihamboy basura mo karon amo na bala pangitaon ng mga basura ti karon nagapangita paagi taga GSO nga butangan sako tapos iula mo imong basura sa kilid sang suba tapos kuhaon na sako ay nano manayang utok. Amo ra gani nga dapat i-change naton ang mindset kung kaisa bisa sobra man ka performing kag ka-efficient sang GSO naton dyan. Ang iban daw nagasalig na lang, tinuan man nagyapon sa GSO, sila na nabahala, may araman kita street sweepers, no? So, miskin ano pa kapangabudlay sa GSO, no? If we don't change ang aton nga mindset, nga mangin responsible, kag mangin disiplinado, wala gid kita sa nga may mabulig agud ma-maintain ang katinloon diri sa syudad, kag mapasiguro no nga ang mga pampubliko naton nga mga lugar pati mga judging areas naton hilway sa basura mo na gani dyan nga actually kung ang tawon mo it's an added challenge no dako gid ini nga challenge para sa GSO naton ang pag-extend kag pag-expand sang performance area kay isang una sa city proper lang sila no do tipon lang Tapos nila. lang. But this time, it will entail additional nga manpower, additional man nga mga resources. Sa unang portalets dito lang sa areas ng city property. This time,
madugang sila pati na sa sports complex tapos may ara pa kita additional nga judging area Hmm. para sa may Gaisano Lapas. Tibot sa lingon ma-spread out ni aton nga ano nga mga personnel sa GSO para nga tinluan ang mga areas naton moving from city proper area nagwa na diri sa may Lapas Sports Complex ang venue sa aton sini nga mga events plus pa nga ang anay duha ka mga judging areas ati ga-perform ang mga tribo i-occupy na ati pila bala na pila ka kiosko ang mag-occupy sa sina nga duha ka judging areas. Damo-damo lapad-lapad at ubang sang Kapitolyo dan lapad-lapad. Isang una hindi pwede da kiosko. Sa may Quezon na mabini dito. So posible gid nga magsaka ang aton sining nga garbage collection sa adlaw sang dinagyan. Ti wala nagatulog ang mga kuan naton mga street sweeper. Aga pa na tagala sa 3 sa kagahon na sila after dinagyang. Amo na nabiliban naton diri sa unit sang GSO kay alerto gina sila kag full force. So hindi kita hindi kita magpasaway sa ila. Anyways, wala na kasang oras, Jen. So, sa tanan naton nga mga viewers, kag sa tanan nga nagapamati sa radyo, let this be a reminder, no, sa aton nga dapat mangin disiplinado kita. Kag ang pinakasimple naman naton nga obrahon, ihaboy lang ang basura sa mga insakto nga bulutangan sa mga waste bins kag mangin disiplinado kita para mabuligan man naton ang mga mapisan naton nga street sweepers kag personnel sa GSO. Ti sulod sa bulsa mo ang panit sa Pwede mga man lang no sa bag mo kung pwede nyo man nang matago sa inyo nga bag kag sa inyo nga bulsa. panit ka nga bulsi sa aton sini nga mga kauturan ti ang mga bawal hindi nyo na pag dala sa adlaw sang highlights sang dinagya. Wala na kasang oras gani. Thank you kids sa mga live viewers naton. Happy Wednesday morning sa inyong tanan. Kag sa kinaandan kami ang inyong alagad. General Baklay, Kag Emerald Sunshine Kudot kita ay kitaliwat puas diri lang sa Iloilo Morning. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.